Isang kumakabog na sakit sa kanyang sentido ang unang gumising kay Ara. Mabigat. Tila may martilyong paulit-ulit na pumupukpok mula sa loob. Sinubukan niyang imulat ang kanyang mga mata, ngunit tila may sariling bigat ang mga ito. Nang sa wakas ay nagawa niya, hindi pamilyar na kisame ang kanyang nakita. Puti, malawak, walang anumang palamuti. Amoy ng mamahaling pabango at malinis na linen ang pumuno sa kanyang ilong. Hindi ito ang amoy ng kanyang maliit na apartment. Dahan-dahan siyang bumangon at naramdaman ang malambot na seda ng kumot sa kanyang balat. Napatingin siya sa kanyang suot, isang puting men's button-down shirt na masyadong malaki para sa kanya. Saan ako? Agad na bumilis ang tibok ng kanyang puso. Sinubukan niyang halungkatin ang kanyang alaala, ngunit pira-piraso lang ang mga ito. Isang maingay na bar, mga nagtatawanang kaibigan, isang baso ng alak, isa pa at isa pa. Pagkatapos isang mukha, ang mukhang iyon. Miguel, ang pangalan ay namutawi sa kanyang mga labi na parang isang dasal, kasabay ng isang malamig na kaba na gumapang sa kanyang sikmura. Si Dr. Miguel de la Cruz, ang sikat na heart surgeon ng St. Michael's Medical Center, ang lalaking matagal na niyang lihim na minamahal mula sa malayo. Kasabay ng alaala ng mukha nito ay ang alaala ng kahihiyan, isang pakiramdam ng pagkakamali, isang malaking pagkakamali. Bumukas ang pinto ng kwarto. Pumasok si Miguel bihis na bihis sa isang kulay abong suit. Tila papasok na sa trabaho. Walang emosyon ang kanyang mukha, ngunit ang kanyang mga mata ay kasing lamig ng hangin mula sa aircon. Hindi man lang siya nito tiningnan sa mata. Gising ka na pala, sabi niya. Ang boses niya na palagi niyang naririnig na may awtoridad at kumpiyansa sa ospital ay ngayon ay blanko at walang kabuhay-buhay. Hindi nakasagot si Ara. Tila may bumara sa kanyang lalamunan. Niyakap niya ang kumot sa kanyang dibdib, biglang nahiya sa kanyang kalagayan. Naglakad si Miguel patungo sa isang maliit na mesa sa sulok ng kwarto. May nilapag siyang isang brown folder. Ang tunog ng paglapag nito sa salamin na mesa ay umalingaw-ngaw sa nakabibinging katahimikan. I think we need to talk, sabi niya habang nakatalikod pa rin sa kanya. Miguel, Dr. De La Cruz, sorry. Iyon lang ang mga salitang nagawa niyang buuin. Nagsimulang mag-init ang gilid ng kanyang mga mata. Humarap ito sa kanya, sa wakas. Ngunit ang tingin nito ay tila tumatagos lang sa kanya. Hindi na mahalaga ang sorry, Ara. Nangyari na ang nangyari. May kinuha siyang mga dokumento mula sa folder at inilatag sa mesa. My Tita Elena found us. Magkasama sa iisang kwarto. Sa ganitong sitwasyon, ang bawat salita ay tila isinusumbat sa kanya. Alam mo kung gaano kahalaga sa pamilya namin ang reputasyon. Tumango lang si Ara, hindi magawang tumingin ng diretso. Ang puso niya ay kumikirot sa bawat malamig na salitang binibitawan nito. She gave me two options, pagpapatuloy ni Miguel. Either I let her create a scandal that could ruin my career, or we fix this. Fix this? Bulong ni Ara, naguguluhan. We get married. Ang salitang iyon ay tumama sa kanya na parang isang malakas na sampal. Kasal, siya at si Miguel, ang pangarap na matagal niyang itinago sa kaibuturan ng kanyang puso, ngayon ay sinasabi nito na parang isang parusa. Hindi ko maintindihan, sabi niya. Nanginginig ang boses. Lumapit si Miguel sa kanya, hawak ang isang papel. Inabot niya ito kay Ara. This is a contract.
isang kasunduan. Nanginginig ang mga kamay ni Ara habang inaabot ang papel. Sa itaas, nakasulat sa malalaking letra, Marriage Agreement. It's simple, sabi ni Miguel, na parang nagpapaliwanag ng isang medical procedure. We will get married in a private ceremony. We will live under one roof. Sa publiko, tayo ay mag-asawa, but in private, we are nothing to each other. Walang personal na pakialamanan. After 1 year, we will file for an annulment, citing irreconcilable differences. By then, the issue will be forgotten. Napayuko si Ara. Binabasa ang mga salitang tila mga patalim na tumutusok sa kanyang puso. Nandoon lahat. Rule number 1, no physical contact unless necessary for public appearance. Rule number 2, separate bedrooms. Rule number 3, no interference in each other's personal lives. Ito, ito ay isang komedya, sabi niya. Nararamdaman ang pag-agos ng mga luha sa kanyang pisngi. It's a solution, Ara. A pragmatic solution to a very messy problem that we both created. Tumingin ito sa orasan. I have a surgery in an hour. Kailangan ko ang desisyon mo. Sign it and we solve this problem. Or don't and we face the consequences. But I assure you, mas malaki ang mawawala sa akin. Natahimik si Ara. Ang lalaking pinangarap niya ay nakatayo sa harap niya. Inaalok siya ng kasal na isang kasinungalingan, isang insulto, isang kontrata. Pero sa kabila ng lahat ng sakit, isang maliit na tinig sa kanyang isipan ang bumubulong. Isang taon na makakasama siya. Isang taon para patunayan na hindi siya isang pagkakamali. Isang desperadong hangal na pag-asa. Dahan-dahan, kinuha niya ang ballpen na nasa ibabaw ng mesa. Bawat guhit ng kanyang pangalan sa ilalim ng kontrata ay parang isang paghiwa sa kanyang kaluluwa. Pinirmahan niya, kinuha ni Miguel ang papel, hindi man lang tiningnan ang kanyang mukha. Good, may mag-aabot sa iyo ng mga damit mo mamaya. We have to be seen together at the hospital. Tumalikod na ito at naglakad palabas. And Ara, sabi niya bago isara ang pinto. Let's keep this professional. Naiwan siyang mag-isa sa malamig at tahimik na kwarto. Yakap ang kanyang mga tuhod habang ang kanyang puso ay unti-unting nadudurog. Makalipas ang ilang oras, sa lobby ng St. Michael's Medical Center, sabay silang naglalakad ni Miguel papasok. May distansya sa pagitan nila, sapat lang para hindi magduda ang mga tao. Ang usapan kaninang umaga ay tila isang masamang panaginip. Good morning, Dr. De La Cruz, Nurse Sanchez. Bati ng isang kapwa nila nurse na nakangiti. Tipid na ngumiti si Ara, ngunit ang nurse ay may mapanuring tingin. Nabalitaan po namin, sir. Congratulations daw po sa inyo. Naramdaman ni Ara ang pagbilis ng kanyang pulso. Ito na. Ngumiti lang si Miguel, isang ngiting hindi umabot sa kanyang mga mata. Bago pa man makapagsalita si Ara, nagsalita na ito, ang boses ay kalmado at kaswal. Oh, si Ara, she's just a family friend. Ang mga salita ay binitiwan nang walang anumang bigat para kay Miguel, ngunit para kay Ara, ang mga ito ay tumama na parang isang bala, nag-iwan ng isang butas na mas malalim at mas masakit kaysa sa anumang sugat na nakita niya. Nasa loob ng kanyang opisina si Miguel. Ang pinto ay nakasara, ngunit tila naririnig pa rin niya ang mga bulungan sa labas. Tinitigan niya ang mga medical chart sa kanyang mesa, ngunit hindi ang mga pangalan ng pasyente ang kanyang nababasa. Ang nakikita niya ay ang mukha ni Ara kanina sa lobby, ang mabilis na pagkawala ng kislap sa mga mata nito
Ang bahagyang pagyuko nito na tila tinatago ang sarili mula sa mundo. Bahagya niyang kinuyom ang kanyang kamao sa ilalim ng desk. Ang mga salitang iyon, "She's just a family friend," lumabas sa bibig niya ng ganoon na lang, isang automatikong depensa, isang pader na mabilis niyang itinayo sa pagitan niya at ng sitwasyon. Pero sa halip na gumaan ang kanyang pakiramdam, lalo lang bumigat. Dahil nakita niya ang sakit na idinulot nito kay Ara. At sa isang sulok ng kanyang isipan na ayaw niyang aminin, nakaramdam siya ng bahagya at hindi katanggap-tanggap na kirot ng konsensya. Tumunog ang kanyang cellphone. Nang makita niya ang pangalan sa screen, mas lalong sumama ang kanyang timpla. Tita Elena. Miguel, iho. Bati ng pamilyar na boses sa kabilang linya. May awtoridad, ngunit may halong pag-aalala. Kumusta ang unang araw ninyo bilang mag-asawa? Napapikit si Miguel, pinipigilan ang inis. Tita, this is not a marriage. This is a business arrangement. Isang solusyon sa problemang ikaw ang gumawa. Narinig niya ang pagbuntong hininga ng tiyahin. Ginawa ko ang dapat gawin para protektahan ang pangalan mo, ang pangalan ng pamilya. By forcing me into this farce? Hindi na niya napigilan ang pagtaas ng kanyang boses. Alam mo kung anong pinagdaanan ko, tita. Alam na alam mo kung bakit ayokong maitali sa kahit na sino. Si Bianca ay isang pagkakamali, Miguel. Isang aral, hindi lahat ng babae ay katulad niya. Ang pagbanggit sa pangalang iyon ay parang isang pagbukas sa isang sugat na akala niya ay naghilom na. Biglang bumalik ang isang imahe sa kanyang isipan, isang fragment ng alaala na pilit niyang ibinabaon gabi-gabi. Ang tawa ni Bianca, kasama ang matalik niyang kaibigan, sa kama na dapat ay para sa kanilang dalawa. Ang sakit ng kataksilan, ang kahihiyan. Huwag mong babanggitin ang pangalan niya, mariin niyang sabi, ang bawat salita ay may bigat ng galit. At huwag mong ikumpara si Ara sa kanya, magkaiba sila. Kaya nga Miguel, kaya nga si Ara ang pinili ko para sa'yo. Hindi mo siya pinili para sa akin, tita. Pinili mo siya para sa solusyon mo. Ibinaba niya ang tawag bago pa man makasagot ang kanyang tita Elena. Kailangan niya ng hangin. Kailangan niyang lumayo sa gulo na ito. Ginamit niya ang trabaho bilang kanyang kanlungan. Nag-opera siya, nag-grounds. Ibinuhos niya ang lahat ng kanyang atensyon sa pagliligtas ng buhay ng iba dahil ang sarili niyang buhay ay hindi niya makontrol. Sa paglalakad niya sa pasilyo ng cardiac ward, natigilan siya. Mula sa salamin ng pinto ng isang kwarto, nakita niya si Ara. Kausap nito ang isang matandang pasyente, isang ginang na kilala sa pagiging masungit at mahirap pakisamahan. Pero sa harap ni Ara, ang ginang ay nakangiti, tila isang batang nakikinig sa isang kwento. Nakita ni Miguel kung paano dahan-dahang hinaplos ni Ara ang kamay ng matanda, kung paano niya inayos ang una nito ng may pag-iingat. May isang bagay sa paraan ng pagkilos ni Ara. Isang natural na kabaitan, isang sinseridad na hindi mo maipagkukunwari. Napakagaling niyang nurse, dedicated, compassionate. Hinahangaan niya iyon. Hinahangaan niya siya bilang isang kasamahan. Pero ang paghanga na iyon ay agad niyang winaksi. Hindi maaari. Delikado ang humanga sa isang taong parte ng isang kontrata na gusto na niyang matapos. Nagpatuloy siya sa paglakad, mas mabilis, tila tinatakasan ang imahe ni Ara na nakaukit sa kanyang isipan. Gabi na nang makauwi siya sa kanyang penthouse. Pagbukas niya ng pinto, isang hindi pamilyar na amoy ang sumalubong sa kanya.
amoy ng niluluto, amoy ng tahanan. Ang salitang iyon ay nagbigay ng kakaibang kaba sa kanyang dibdib. Sa loob ng maraming taon, ang lugar na ito ay naging isang sterile na espasyo, malinis, tahimik, walang bakas ng ibang tao. Isa itong kuta kung saan siya ang may kontrol. Ngayon, ang simpleng amoy ng bawang at toyo ay tila isang paglabag sa kanyang teritoryo. Natagpuan niya si Ara sa kusina, nakasuot ng simpleng t-shirt at pajama pants, nakatali ang buhok. Nagulat ito nang makita siya at bahagyang napaatras. "Sir! Ah, Miguel, nandito ka na pala." Sabi nito, pinupunasan ang kamay sa isang tuwalya. Hindi siya sumagot. Ang tingin niya ay napunta sa kaldero na may kumukulong adobo. "Hindi mo kailangang gawin yan," sabi niya. Mas malamig kaysa sa kanyang intensyon. Naguluhan si Ara. "Ang alin? Ang magluto? Hindi mo responsibilidad na magluto para sa akin. Hindi kasama yan sa kontrata." Nakita niya ang bahagyang pagkirot sa mga mata nito bago ito mabilis na napalitan ng isang blankong ekspresyon. "Nagluto lang ako para sa sarili ko." Mahinang sagot nito. "Pero kung gusto mo, may sapat pa para sa'yo." Isang maliit na alok ng kapayapaan, isang simpleng gesture. Ngunit para kay Miguel, ito ay isang imbitasyon sa isang buhay na matagal na niyang tinalikuran. Ang buhay pampamilya, ang pagsasaloy sa hapagkainan, ang pagbabahagi ng isang espasyo. "Hindi ako kumakain ng adobo," pagsisinungaling niya. Ang totoo, paborito niya ito. Ito ang laging niluluto ng kanyang ina noong bata pa siya. At dahil doon, mas lalo niyang kinailangang tanggihan. Nakita niya ang pagbagsak ng mga balikat ni Ara. "Okay," sabi nito, at tumalikod para patayin ang apoy sa kalan. "Let's stick to the agreement, Ara." Dagdag pa niya, kailangan niyang ulitin ang mga patakaran para sa sarili niya, hindi lang para dito. "Separate lives, mas madali para sa ating dalawa." Hindi na ito sumagot. Narinig na lang niya ang mahinang tunog ng pagsasandok nito ng pagkain sa isang plato. Mag-isa. Pumasok si Miguel sa kanyang study, dala ang bigat ng katahimikan mula sa kusina. Isinara niya ang pinto at sinubukang magbasa ng medical journal, ngunit ang amoy ng adobo ay tila sumusunod sa kanya, isang paalala ng babaeng nasa labas at ng kasinungalingang kailangan niyang panindigan. Ding dong! Napatingin siya sa pinto ng kanyang study. Sino naman ang pupunta sa ganitong oras ng gabi? Baka delivery lang. Tumayo siya, medyo inis sa abala. Pagbukas niya ng pinto ng penthouse, isang pamilyar na matamis na pabango ang agad na pumasok sa kanyang ilong. Isang pabangong matagal na niyang hindi naaamoy, ngunit hinding-hindi niya malilimutan. Nakatayo sa harap niya ang isang babaeng nakasuot ng isang mamahaling pulang bestida. Ang buhok nito ay perpektong nakaayos at ang mga labi ay may mapang-akit na ngiti. Ang multo ng kanyang kahapon. "Bianca." "Migs, baby," sabi nito sa malambing na boses. Ang mga mata ay nangungusap. "I missed you." Nananatiling nakatayo si Miguel sa may pinto, hindi makagalaw. Ang lahat ng pader na itinayo niya sa buong araw ay tila gumuho sa isang iglap. Ang babaeng sumira sa kanya ay nagbalik at nakatayo ito sa mismong pintuan ng pekeng tahanan na sinisikap niyang iwasan. Nakatayo si Ara sa harap ng lababo, hawak ang plato na may lamang adobong unti-unti nang lumalamig. Hindi niya ito magalaw. Ang bawat subo ay tila magiging isang malaking buhangin sa kanyang lalamunan. Ang mga salita ni Miguel, hindi kasama yan sa kontrata.
ay umalingaw-ngaw sa kanyang isipan, paulit-ulit na parang sirang plaka. Bawat sulok ng malawak na kusinang ito ay sumisigaw ng katotohanang hindi siya kabilang dito. Ang mga makintab na countertop, ang mga modernong kasangkapan, ang malamig na sahig na marmol, lahat ay pag-aari ni Miguel. Siya ay isang bisita lamang, isang upahan. Isang anino sa isang bahay na hindi kailanman magiging tahanan. Narinig niya ang pagtunog ng doorbell at pagkatapos ay ang pagbukas ng pinto. Narinig niya ang boses ni Miguel, maikli at matigas. Bianca. Kasunod nito, isang boses ng babae, malambing, mapang-akit, parang musika na may halong lason. Migs baby, I missed you. Nabitawan ni Ara ang hawak niyang kutsara. Ang tunog ng pagbagsak nito sa plato ay tila napakalakas sa katahimikan ng kanyang munting mundo sa kusina. Sino si Bianca? At bakit ang paraan ng pagtawag nito kay Miguel, Mix, Baby, ay nagdulot ng isang matalim na kirot sa kanyang dibdib, dala ng isang impulsong hindi niya maintindihan. Dahan-dahan siyang lumabas ng kusina. Bawat hakbang ay mabigat. Pagdating niya sa dulo ng pasilyo na nagdudugtong sa sala, natigilan siya sa kanyang nakita. Ang babae ay perpekto. Iyon ang unang salitang pumasok sa isip ni Ara. Matangkad, balingkinitan, at ang suot nitong pulang bestida ay tila hinulma para sa katawan nito. Ang alon-alon nitong buhok ay kumikinang sa ilalim ng mga ilaw ng penthouse. At ang paraan ng pagtingin nito kay Miguel ay puno ng kasaysayan, ng isang pag-aaring hindi kayang itago. Si Miguel naman ay nakatayo lang doon. Ang kanyang karaniwang malamig na ekspresyon ay napalitan ng isang bagay na hindi mabasa ni Ara. Gulat, inis at marahil isang bakas ng sakit. Noon lang napansin ni Bianca ang kanyang presensya. Tumaas ang isang kilay nito at ang mga mata nito ay sinuri siya mula ulo hanggang paa. Mula sa kanyang simpleng t-shirt, sa kanyang luma at maluwag na pajama pants, gown hanggang sa kanyang tsinelas. Naramdaman ni Ara ang biglaang pag-init ng kanyang pisngi. Pakiramdam niya ay isa siyang basahan na naligaw sa isang ingrandeng pagdiriwang. Oh, sabi ni Bianca, ang ngiti ay hindi umabot sa kanyang mga mata. Who is this? Ang bago mong katulong? Bago pa man makasagot si Ara, nagsalita si Miguel, ang boses ay mariin. Bianca, this is Ara. Ara Sanchez. She's my wife. Ang salitang asawa ay lumabas sa bibig ni Miguel na parang isang pait na gamot. Para kay Bianca, ito ay isang bala. Ang ngiti nito ay nawala, napalitan ng hindi makapaniwalang pagtingin. Wife? Tumawa si Bianca, isang tawang walang saya. Don't be ridiculous, Migs. Kailan ka pa naging komedyante? Pumasok ito sa loob ng penthouse na parang pag-aari niya ang lugar at umupo sa sofa, ipinagkrus ang kanyang mahahabang binti. Sumunod si Miguel, ang kanyang mga kamay ay nasa bulsa, isang senyales ng pagiging depensibo. It's a long story, Bianca. Bakit ka nandito? Bumalik ako para sa'yo, of course, sabi nito na para bang iyon ang pinakahalatang bagay sa mundo. Ang tingin nito ay bumalik kay Ara na nakatayo pa rin sa gilid, hindi alam kung saan pupunta. So, paano nangyari to? Ang alam ko, a week ago you were still single and very much available. Maraming pwedeng mangyari in a week, maikling sagot ni Miguel. Talaga ba? Sabi ni Bianca, ang kanyang tingin ay bumalik kay Miguel, puno ng panunukso. Naalala mo ba yung 1 week natin sa Paris? Ang dami ring nangyari doon, di ba? Lalo na sa ilalim ng Eiffel Tower. Sinadya ang bawat salita.
Bawat alaala ay isang patalim na itinarak hindi lang kay Miguel, kundi lalo na sa kanya. Naramdaman ni Ara ang paghigpit ng kanyang dibdib. Sila may pares. Sila may mga alaala. Samantalang siya at si Miguel, ang mayroon lang sila ay isang malamig na kwarto at isang pirasong papel na tinatawag nilang kontrata. Para makatakas, tumalikod siya at bumalik sa kusina. "Ipagtitimpla ko kayo ng kape," sabi niya kahit walang nagtanong. Kailangan niya ng gagawin. Kailangan niyang ilayo ang sarili bago pa siya tuluyang mas suffocated sa tensyon sa sala. Habang nagpapakulo siya ng tubig, dinig na dinig niya ang kanilang pag-uusap. Mga pangalan ng lugar na hindi niya alam. Mga pangalan ng mga kaibigan na hindi niya kilala. Mga tawa. Ang tawa ni Bianca at ang paminsan-minsang pilit na pagtawa ni Miguel. Nang dalhin niya ang kape sa sala, naabutan niyang nakaupo na si Bianca sa tabi ni Miguel. Ang isang kamay nito ay nakahaplos sa braso ng lalaki. "Oh, thank you, Yaya," sabi ni Bianca nang hindi man lang tumitingin sa kanya. Ang atensyon ay nasa kay Miguel pa rin. Nanginginig ang kamay ni Ara habang inilalapag ang tasa sa mesa. Gusto niyang sumagot. Gusto niyang sabihin na hindi siya katulong. Gusto niyang ipagtanggol ang kanyang sarili. Pero ano ang sasabihin niya? Na siya ang asawa? Ang asawang tinawag lang na family friend kaninang umaga? Ang asawang may kontratang nagsasabing wala silang anumang relasyon? Nanatili siyang tahimik. Ang katahimikan ay tila isang malaking kumot na bumalot sa kanyang kahihiyan. "So, saan ka nakatira ngayon, Bianca?" Tanong ni Miguel, marahang iniaalis ang kamay ni Bianca sa kanyang braso. Isang maliit na gesture, pero nakita ito ni Ara. At nagbigay ito sa kanya ng isang kakarampot na hibla ng, pag-asa? "I'm staying at the Grand Peninsula for now," sagot ni Bianca, hindi pinapansin ang pag-iwas ni Miguel. "Pero syempre, temporary lang yon. I'm looking for a more permanent place." Ang paraan ng pagkasabi niya nito habang tinitingnan ang paligid ng penthouse ay puno ng kahulugan. "Good for you," tipid na sabi ni Miguel. "Gabi na, Bianca. I'm sure pagod ka sa biyahe." Tumawa si Bianca. "Pinapaalis mo na ba ako? Mabiye mo na ba ako, Migs? Ganoon na ba kabilis?" Tumayo ito at sa pagkabigla ni Ara, lumapit ito sa kanya. Hinarap siya nito, ang matamis na ngiti ay nakaplaster pa rin sa mukha. "Ara, right? Nurse ka raw sa St. Michael's," sabi ni Miguel. Tumango lang si Ara, hindi makapagsalita. "You're very simple." Alam mo yon, pagpapatuloy ni Bianca, ang bawat salita ay may balot na insulto. I guess Miguel needed a change of pace. Pagkatapos ng lahat ng excitement sa buhay niya dati, biglang tumayo si Miguel. "Bianca, that's enough." Ngunit hindi nagpaawat si Bianca. Lumapit pa ito kay Ara, bumubulong na tila may ibinabahaging sikreto. "Huwag kang masyadong masasanay sa lahat ng ito, sweetie. Si Miguel, he gets bored easily. At kapag nagsawa na siya sa isang laruan, he always comes back to his classics." Ang mga salitang iyon ay tumagos. At sa pagkakataong ito, hindi na napigilan ni Ara ang sarili. "Hindi ako laruan." Ang boses niya ay mahina, ngunit sapat na para marinig sa kanilang tatlo. Nagulat si Bianca, tila hindi inaasahan na sasagot siya. Maging si Miguel ay napatingin sa kanya, may bagong ekspresyon sa kanyang mga mata. "Oh, may tinig ka pala," sabi ni Bianca. Ang ngiti ay naglaho at napalitan ng isang malamig na tingin. "Bianca, it's time for you to go," mariing sabi ni Miguel. Hinawakan ito sa braso at marahang iginiya patungo sa pinto. "Fine," sabi ni Bianca. Hinila ang braso pabalik. "I'll go. For now."
Bago ito tuluyang lumabas, humarap ito muli. Ang tingin nito ay diretso kay Ara, isang tingin na nangangako ng gulo. "See you around, Mrs. De La Cruz!" Nang sumarado ang pinto, ang katahimikan na naiwan ay mas mabigat pa kaysa sa ingay na dala ni Bianca. Hindi gumalaw si Ara. Nakatayo lang siya doon, nararamdaman pa rin ang bigat ng tingin ni Bianca. "Ara," nagsalita si Miguel. Ang boses ay pagod. "Sino siya?" tanong ni Ara, hindi tumitingin dito. Isang mahabang katahimikan. "She's my ex-girlfriend," sa wakas ay sagot nito. "She's my past." Tumango si Ara. "Mukhang hindi pa tapos ang nakaraan mo sa'yo." Pagkatapos noon ay tumalikod na siya at naglakad papunta sa kwartong itinalaga para sa kanya. Hindi na niya hinintay ang sagot ni Miguel. Sa ospital kinabukasan sinubukan ni Ara na ibuhos ang kanyang atensyon sa trabaho, ngunit ang mga bulungan ay tila mas lumakas. "Narinig mo ba? May bumisitang babae kagabi sa penthouse ni Dr. De La Cruz. Maganda raw, parang modelo. Sabi nila, yun daw ang totoong girlfriend." Kawawa naman si Nurse Sanchez. Baka ginawang panakip butas lang. Bawat salita ay isang karayom. At ang pinakamasakit ay alam niyang may katotohanan sa mga iyon. Habang nag-aayos siya ng gamot sa nurse's station, isang kapwa nurse, si Lani, ang lumapit sa kanya. Nagkukunwaring may inaayos din. "Ara, totoo ba?" Bulong nito. "Na-set up lang daw ang kasal nyo para lang ma-please ang pamilya ni Doc." Napatigil si Ara. Ang kasinungalingang itinayo nila ni Miguel ay nagsisimula nang magkaroon ng sarili nitong mga bitak at mabilis itong kumakalat. Kinain ng trabaho ang buong araw ni Miguel. Isang complex na bypass surgery, 2 emergency consultation, at walang katapusang pag-ikot sa mga pasyente. Ito ang kanyang santuwaryo, ang tanging lugar kung saan ang lahat ay may lohika, kung saan ang bawat problema ay may solusyon na nakabase sa siyensya at kasanayan. Dito, siya si Dr. De La Cruz, ang henyo ng operasyon, hindi ang lalaking nakatali sa isang peking kasal. Ngunit kahit sa loob ng operating room, ang mga bulungan ay tila hangin na sumisingit sa ilalim ng pinto. Sa doctor's lounge, habang nagkakape siya, narinig niya ang 2 resident doctor na nag-uusap sa di kalayuan. Hindi nila alam na nandoon siya. "So, it's confirmed? Arrangement lang talaga ang kasal ni Dr. De La Cruz?" "Looks like it." Ang chismis, yung ex daw na si Bianca Rodriguez ang dahilan. Bumalik na raw, nakita silang magkasama. Grabe, paano na si Nurse Sanchez? Ang tahimik pa naman niya. Akala mo anghel. Kinuyom ni Miguel ang kanyang tasa ng kape. Ang init nito ay gumagapang sa kanyang palad. Paano nila nalaman? Ang kasunduan ay pribado. Siya, si Ara at si Tita Elena lang ang nakakaalam ng buong detalye. Si Tita Elena ay hindi magsasalita. Siya tiyak na hindi. Kaya isa lang ang natitira. Ang inis na nararamdaman niya ay unti-unting naging galit. Isang malamig at kumukulong galit na gumapang mula sa kanyang sikmura. Pataas, si Ara. Tiyak na siya ang may gawa nito. Para saan? Para makuha ang simpatya ng lahat? Para ipitin siya sa isang sitwasyong hindi na niya matatakasan? Para gawing totoo ang kasinungalingang ito sa pamamagitan ng opinyon ng publiko? Ang kanyang reputasyon na pinaghirapan niya ng maraming taon biglang naging paksa ng murang tsismis. Hindi na niya tinapos ang kanyang kape. Mabilis siyang lumabas ng lounge. Bawat hakbang ay mabigat. Kailangan niyang umuwi. Kailangan niyang harapin si Ara.
kailangan niyang tapusin ang kalokohang ito. Ang tunog ng pagbukas ng pinto ng penthouse ay mas malakas kaysa karaniwan. Tila may puwersa itong dala. Natagpuan niya si Ara sa sala, tahimik na nagbabasa ng libro. Nang makita siya nito, agad itong tumayo, may bahid ng pag-aalala sa mukha. Miguel, maaga ka yata. Hindi niya pinansin ang sinabi nito. Inihagis niya ang kanyang briefcase sa sofa at hinarap ito. Ang kanyang mga mata ay nag-aapoy sa galit. Masaya ka ba? Tanong niya. Ang boses ay puno ng pait. Nagulat si Ara sa kanyang tanong. Ano? Masaya ka ba na pinag-uusapan na tayo sa buong ospital na ang buhay natin ay naging isang public spectacle? Ito ba ang gusto mo? Hindi ko alam ang sinasabi mo. Sagot ni Ara, ang pagkalito at sakit ay bakas sa kanyang boses. Tumawa si Miguel, isang tawang walang kagalakan. Huwag ka nang magpanggap, Ara. Sino pa ba ang magkakalat ng chismis na set up lang ang kasal natin? Ikaw lang naman ang may interes na gawin yan, di ba? Para magmukha kang biktima, para makuha mo ang awa nila. Hindi totoo yan, git ni Ara. Ang boses ay nagsimula ng manginig. Bakit ko naman gagawin yon? Bakit? Lumapit pa siya, ang bawat hakbang ay tila nagpapaliit sa mundo ni Ara. Dahil marahil, ito ang plano mo mula pa sa simula. Ang mahuli ako sa isang sitwasyong hindi ko matatakasan. At ngayong nandito na si Bianca, natatakot ka na baka mawala ang pagkakataon mo, kaya kailangan mong gumawa ng eksena. Ang kanyang mga akusasyon ay mabibigat at walang basehan, pero sa isip niyang puno ng galit at pride, ang mga ito ay tila katotohanan. Wala akong ginagawang masama, sabi ni Ara. Ang mga luha ay nagsimula ng mamuo sa kanyang mga mata. Si Bianca ang nagsimula ng lahat. Nakita mo kung paano niya ako tratuhin. Huwag mong isali si Bianca dito, sigaw niya. Ang problema dito ay ikaw, ang pagpasok mo sa buhay ko. Simula nang dumating ka, lahat ay naging magulo. Hindi ko naman ito ginusto, Miguel. Umiiyak na sagot ni Ara. Hindi ko ginusto ang lahat ng ito. Ang mga salitang iyon, sa halip na magdulot ng awa, ay mas lalong nagsindi sa kanyang galit. Para sa kanya, iyon ay isang namnay, iyon ay isang pag-amin ng pagiging biktima, isang taktikang kinasusuklaman niya. Ito ang huling patak na nagpaapaw sa kanyang pasensya. Tinitigan niya ito ng diretso sa mga mata at binitiwan ang mga salitang matagal nang gustong kumawala mula sa kanyang nasugatang puso, mga salitang idinisenyo para manakit, para magtaboy. Kahit kailan, sabi niya, ang bawat salita ay mabagal at puno ng lason, hinding-hindi ako magmamahal ng isang katulad mo. Nakita niya itong mangyari. Ang huling kislap ng pag-asa sa mga mata ni Ara ay namatay, na parang isang kandilang biglang hinipan ng malakas na hangin. Ang mga balikat nito ay bumagsak, ang mga luha ay tumigil sa pag-agos, na para bang kahit ang mga ito ay sumuko na. Isang nakabibinging katahimikan ang pumuno sa silid. Sa isang iglap, narinig ni Miguel ang bigat ng kanyang mga salita. Ngunit ang kanyang orgulyo, ang kanyang pride, ay mabilis na nagtayo muli ng pader. She needed to hear it, sabi niya sa sarili. She needed to understand her place. Tumalikod siya at naglakad papunta sa kanyang study, isinara ang pinto ng may kalakasan na nag-iwan kay Ara na nakatayo doon, basag at durog sa gitna ng sala. Naiwan si Miguel sa kanyang opisina, ang katahimikan sa labas ay mas nakakabingi pa kaysa sa sigawan kanina.
Inaasahan niyang iiyak ito ng malakas, magwawala o kakatok sa kanyang pinto. Pero wala. Walang anumang tunog. Makalipas ang 1 oras, hindi na niya matiis. Dala ng isang hindi maipaliwanag na kaba, dahan-dahan niyang binuksan ang pinto ng kanyang study. Tahimik ang penthouse. Ang sala ay walang tao. Dahan-dahan siyang naglakad papunta sa hallway. Ang pinto ng kwarto ni Ara ay bahagyang nakaawang. May liwanag na nagmumula sa loob. Sumilip siya at ang nakita niya ay nagpatigil sa pagtibok ng kanyang puso. Hindi umiiyak si Ara. Hindi ito nakahiga sa kama at nagmumukmok. Nakatayo ito sa harap ng bukas na aparador. Tahimik, metodikal. Dahan-dahan nitong tinutupi ang kanyang mga damit. Isang t-shirt, isang pares ng pantalon, at maingat na inilalagay sa loob ng isang maliit na maleta sa ibabaw ng kama. Hindi niya tinapos ang pag-iimpake. Pagkatapos mailagay ang iilang piraso ng damit sa maleta, natigilan si Ara. Ang pag-alis sa gitna ng gabi ay isang melodrama, isang eksena sa pelikula. Ang totoong buhay ay hindi ganoon. Ang pag-alis ay hindi dapat isang pagtakas, kundi isang desisyon. Isinara niya ang maleta at itinulak sa ilalim ng kama. Hindi pa ngayon. Aalis siya, oo. Iyon ay sigurado na. Ngunit aalis siya sa sarili niyang mga termino. Sa liwanag ng araw, nang nakataas ang noo, ang mga luhang pumatak kanina ay tila nilinis ang lahat ng kalabuan sa kanyang isipan. Ang sakit ay naroon pa rin, isang mabigat na bato sa kanyang dibdib, ngunit wala na ang desperadong pag-asa. Wala na ang hangal na pangarap na baka sakaling mahalin siya nito. Ang mga salita ni Miguel ay isang malakas na sampal na gumising sa kanya mula sa isang mahabang panaginip. Hinding-hindi ako magmamahal ng isang katulad mo. Sapat na. Kinaumagahan, mas maaga siyang gumising kaysa dati. Tahimik siyang naligo at nagbihis. Sa kusina, nagtimpla siya ng kape, isang tasa, para sa sarili niya lang. Habang umiinom siya, pumasok si Miguel sa kusina. Ang muka ay gusot pa mula sa pagtulog. May bakas ng gulat sa mga mata nito nang makita siyang seryosong nakaupo doon. Ara! Simula nito, ang boses ay bahagyang alanganin. Hindi siya umimik. Dahan-dahan niyang inubos ang kanyang kape, tumayo, at inilagay ang tasa sa lababo. Dumaan siya sa tabi nito na parang hindi ito nag-e-exist, isang piraso ng mamahaling muebles na walang buhay. Ara, wait! Sabi nito, humahabol sa kanya sa pasilyo. About last night, huminto siya sa paglakad, ngunit hindi ito hinarap. May late na po tayo sa trabaho, sir, sabi niya. Ang boses ay kalmado, propesyonal, at walang anumang emosyon. Ang paggamit niya ng sir ay sinadya. Ito ang gusto niya, di ba? Isang propesyonal na kasunduan. Sa biyahe papuntang ospital, ang katahimikan sa loob ng mamahaling sasakyan ni Miguel ay nakakabingi. Mas masahol pa kaysa sa sigawan nila kagabi. Sinubukan nitong buksan ang radyo, ngunit agad din itong pinatay. Isang beses, naramdaman niyang gusto nitong magsalita, ngunit isang tingin lang niya sa labas ng bintana ay sapat na para manahimik ito. Para kay Ara, ang katahimikan ay ang kanyang bagong kalasag. Kung ang mga salita ay kayang bumasag ng puso, ang katahimikan naman ay kayang magtayo ng pader na hindi kayang gibain. Sa ospital, ang kanilang bagong dinamika ay nagpatuloy. Nagkakasalubong sila sa hallway, ngunit iniiwasan niya ang mga mata nito. Tumango siya bilang paggalang sa isang superior, ngunit iyon lang, walang ngiti, walang pag-aalangan.
Isa siyang nurse. Isa itong doktor. Iyon lang. Ang mga chismis ay naroon pa rin, ngunit hindi na siya naapektuhan. Hayaan silang mag-isip ng gusto nilang isipin. Malapit na rin naman siyang mawala. Hapon na nang biglang umalingaw-ngaw ang isang anunsyo sa PA system ng ospital. Code Blue sa emergency room. Code Blue sa emergency room. Automatikong kumilos si Ara. Ang personal na drama ay nawala, napalitan ng adrenaline. Tumakbo siya papunta sa ER, kasunod ang iba pang mga nurse at doktor. Ang eksena sa loob ay purong kaguluhan. Isang pasyente mula sa isang car accident ang nasa bingit ng kamatayan. Ang dibdib nito ay bukas at ang mga monitor ay nag-iingay na parang isang babala ng katapusan. Sa gitna ng lahat, nangunguna sa resuscitation team ay si Dr. Miguel de la Cruz. Push one of Epi, now! Sigaw ni Miguel, ang kanyang boses ay puno ng autoridad. I need suction here. Sanchez, get me the defibrillator. Walang pag-aalinlangan, kumilos si Ara. Ang kanilang mga galaw ay tila isang sayaw na matagal nang ininsayo. Bawat utos ni Miguel ay inaasahan na niya. Bawat instrumento na kailangan nito ay nasa kamay na niya bago pa man nito sabihin. Ang kanilang profesional na ugnayan ay perpekto, isang stark na kaibahan sa kanilang personal na relasyon na puno ng gulo. Clear, sigaw ni Miguel. Niyugyog ng kuryente ang katawan ng pasyente. No pulse. Again. Charge to 300. Nagkatinginan sila, isang mabilis, segundo lang na pagtatagpo ng kanilang mga mata. Sa mga mata ni Miguel wala ang galit ng nakaraang gabi. Ang nandoon ay ang determinasyon ng isang doktor na lumalaban sa kamatayan. At sa isang iglap, nakita niya ang isang bagay na hindi pa niya nakikita dati. Paghanga. Isang pagkilala sa kanyang kakayahan. Clear. Muling umalog ang katawan, ilang segundo ng pag-asa at pagkatapos isang mahaba at tuloy-tuloy na tunog mula sa cardiac monitor. Ang tunog ng pagkatalo, bumagsak ang mga balikat ni Miguel. Time of death, 4:52 p.m. Ang kaguluhan ay napalitan ng isang mabigat na katahimikan. Pawis, pagod at kabiguan. Sa labas ng trauma room, sa likod ng salamin, isang lalaki ang nanonood sa buong pangyayari. Ang ama ng pasyente. Nakita ni Ara ang pagbagsak nito sa sahig, ang katawan ay nanginginig sa pag-iyak. Isang tunog ng purong dalamhati ang pumuno sa ER. Habang tinatakpan ni Ara ng puting kumot ang pasyente, biglang bumukas ang pinto ng trauma room. Pumasok ang ama, ang kanyang mga mata ay pula at ligaw sa sakit. Ginawa niyo ang lahat. Sigaw niya, ang kanyang boses ay basag. Pero hindi niyo siya naligtas. Mga wala kayong kwenta. Sir, please kumalma po kayo. Simula ng isang security guard, ngunit huli na ang lahat. Sa isang mabilis na kilos, may dinukot ang lalaki mula sa kanyang baywang. Hindi baril. Isang patalim, isang mahabang, kumikinang na patalim. Kasabay ng sigawan ng mga tao, tumakbo ang lalaki papunta sa pinto ng ER at ikinasa ang lock. Isang malakas na click ang umaling-awngaw, isang tunog na nagsasabing walang sinuman ang makakalabas. Walang aalis dito, sigaw ng lalaki, ang patalim ay nanginginig sa kanyang kamay. Kung namatay ang anak ko dito, lahat kayo ay mamamatay kasama niya. Natigilan ang lahat, natigilan si Ara. Ang kanyang mga mata ay napako sa lalaking nawawala sa katinuan at pagkatapos ay kay Miguel na nakatayo sa kabilang dulo ng silid. Nakaharap sila sa isang bagong uri ng kamatayan. At sa pagkakataong ito, sila ay magkasamang nakakulong sa loob nito. Naging yelo ang buong emergency room.
Ang kaninang organisadong kaguluhan ay napalitan ng isang nakakabiging takot. Bawat galaw, bawat paghinga ay tila isang malakas na ingay na maaaring mag-trigger sa lalaking may hawak na patalim. Nakatayo si Miguel sa kabilang dulo ng silid, malapit sa operating table, kung saan nakahimlay ang katawan ng anak ng lalaki. Ang kanyang utak, na sanay sa pag-analisa ng mga medikal na problema, ay mabilis na pinoproseso ang bagong banta. Ang lalaki, nasa mga 50s, payat, at ang mga mata ay puno ng desperasyon, hindi ng kasamaan. Ito ay isang taong nasira dahil sa pagkawala. Isang taong walang nang natitirang ikakatakot na mawala. Iyon ang nagpapanginig sa kanya. Sila ang pinakadelikadong uri ng tao. Sir, simula ni Miguel, ang kanyang boses ay kalmado at kontrolado tulad ng ginagamit niya sa mga pamilya ng pasyente bago hatid ng masamang balita. Naiintindihan ko po ang sakit na nararamdaman niyo. Ginawa po namin ang lahat ng aming makakaya. Hindi sapat. Sigaw ng lalaki, itinutok ang patalim sa direksyon niya. Hindi niyo siya binalik sa akin. Ang tingin ni Miguel ay mabilis na lumibot sa silid. May dalawa pang nurse bukod kay Ara, isang resident doctor, at isang security guard na nakahiwalay at hindi makalapit. At si Ara, nakatayo siya malapit sa pinto, sa pagitan niya at ng lalaki. Masyado siyang malapit sa panganib. Isang malamig na kaba ang gumapang sa kanyang dibdib, isang kaba na mas matindi pa kaysa sa naramdaman niya sa alinmang operasyon. Hindi ito takot para sa sarili niya. Ito ay takot para kay Ara. Walang kailangang masaktan dito. Pagpapatuloy ni Miguel, dahan-dahang itinaas ang kanyang mga kamay para ipakita na wala siyang armas. Mag-usap tayo. Sa kabilang dako, si Ara naman ay nakatayo na parang estatwa. Ang kanyang isip ay sumisigaw na tumakbo, magtago, ngunit ang kanyang katawan bilang isang nurse ay sinanay na huwag talikuran ang isang sitwasyon. Nakita niya ang takot sa mukha ng mga kasamahan niya at ang desperasyon sa mukha ng lalaki. Nawalan siya ng anak, bulong ng isang bahagi ng kanyang isip. Sa kabila ng takot, may isang maliit na bahagi sa kanya na nakaramdam ng awa. Nakita niya ang lalaki na napatingin sa katawan ng kanyang anak na nakatakip ng kumot. Ang galit sa mukha nito ay unti-unting napalitan ng isang matinding kalungkutan. Anak, bulong ng lalaki, nanginginig ang boses. Nakita ni Ara ang pagkakataon. Sir, mahinahon niyang sabi. Ang atensyon ng lalaki ay biglang nabaling sa kanya. Huwag kang lalapit. Hindi po ako lalapit, sabi ni Ara, ang boses ay malumanay. Alam ko po ang pakiramdam, ang mawalan ng isang taong mahalaga. Naalala niya ang kanyang ama, naalala niya ang pakiramdam ng kawalan. Pero hindi po gugustuhin ng anak niyo na may mangyaring masama sa inyo dahil dito. Tila tinablan ang lalaki sa kanyang sinabi, bahagya itong natigilan. Ngunit ang sandaling iyon ng pag-asa ay mabilis na nawala. Huwag mo akong kausapin na parang naiintindihan mo ako. Sigaw nito. At sa isang mabilis na kilos, tumakbo ito palapit kay Ara. Ara! Sigaw ni Miguel. Bago pa man makakilos si Ara, naramdaman na niya ang isang bakal na braso na pumulupot sa kanyang leeg at ang malamig na talim ng patalim na dumikit sa kanyang lalamunan. Huminto ang mundo ni Miguel. Ang lahat ay naglaho, ang ingay, ang ibang mga tao, ang dugo sa sahig. Ang tanging nakikita niya ay si Ara. Ang mga mata nito ay nanlalaki sa takot
at ang patalim na kumikinang sa ilalim ng ilaw, ilang pulgada lang mula sa pagkitil ng kanyang buhay. Ang pader na itinayo niya sa paligid ng kanyang puso, ang pader na gawa sa pride, galit at takot mula sa nakaraan, ay gumuho sa isang iglap. Nawala ang doktor, nawala ang CEO. Ang natira ay isang lalaki na nakatingin sa pinakamahalagang tao sa buhay niya na nasa bingit ng kamatayan. Hinding-hindi ako magmamahal ng isang katulad mo. Ang ang mga salitang sinabi niya kagabi ay bumalik sa kanya na parang isang sumpa, isang kasinungalingan, isang malaking nakamamatay na kasinungalingan. Dahil sa sandaling iyon, habang nakita niyang nanginginig si Ara, alam niya na handa niyang ibigay ang lahat, ang kanyang karera, ang kanyang pera, ang sarili niyang buhay, para lang mailigtas ito. Mahal niya ito, at ngayon baka huli na ang lahat para sabihin iyon. Ako ang gusto mo, di ba? Sigaw ni Miguel, ang kanyang boses ay basag sa isang emosyon na hindi pa niya narinig mula sa sarili. Ako ang doktor! Ako ang dapat mong sisihin! Bitiwan mo siya! Huwag kang lalapit, De La Cruz. Sagot ng lalaki, hinihigpitan ang hawak kay Ara. Naramdaman ni Ara ang paghihirap sa paghinga. Okay, okay, hindi ako lalapit, sabi ni Miguel, muling itinaas ang kanyang mga kamay. Pero tingnan mo siya, isa lang siyang nurse. Wala siyang kasalanan. Ako ang kausapin mo. Dahan-dahan siyang humakbang palapit. Bawat hakbang ay isang sugal. Ako na lang, sabi ni Miguel. Ang kanyang mga mata ay nakatitig kay Ara. Sinusubukang iparating ang lahat ng hindi niya masabi. Ang kanyang pagsisisi, ang kanyang pagmamahal. Palitan tayo, bitiwan mo siya at ako ang kunin mo. Natigilan ang lalaki, maging si Ara ay hindi makapaniwala sa kanyang narinig. Si Dr. Miguel de la Cruz, ang lalaking mayabang at laging may kontrol, ay iniaalok ang sarili bilang kapalit. Seryoso ka? Tanong ng lalaki, may bahid ng pagdududa. Oo, sagot ni Miguel nang walang pag-aalinlangan. Isang buhay para sa isang buhay, di ba? Pero ang buhay niya ay hindi katumbas ng sa anak mo. Ang sa akin, oo, ako ang hepe, ako ang may responsibilidad. Ito na ang pagkakataon. Habang nag-iisip ang lalaki, nagbigay ng senyas si Miguel sa security guard sa likod nito. Isang bahagyang tango lang. Dahan-dahang ibinaba ng lalaki ang patalim mula sa leeg ni Ara at itinulak ito palayo, patungo kay Miguel. Sige, halika dito. Sa sandaling nakawala si Ara, kumilos ang security guard. Mabilis nitong sinunggaban ang lalaki mula sa likod. Nagkaroon ng isang maikling pag-aagawan, isang sigaw. Kasunod nito, isang malakas na tunog ng pagbagsak at isang matalim na hiyaw mula kay Ara. Nakita niya ang pagbagsak ni Miguel sa sahig. Ang isang kamay ay mahigpit na nakahawak sa kanyang tagiliran. Mula sa pagitan ng kanyang mga daliri, umaagos ang isang kulay na masyadong pamilyar sa kanilang dalawa. Pula, ang kulay ng dugo. Sa isang iglap, bumaliktad ang mundo. Ang takot na naramdaman ni Ara para sa kanyang sarili kanina ay nawala. Napalitan ng isang mas matinding takot na tila dumudurog sa kanyang puso. Miguel! Ang sigaw niya ay umalingaw-ngaw sa ER habang tumatakbo siya palapit sa nakahandusay na katawan nito. Ang lalaking ng hostage sa kanila ay mabilis nang napusasan ng mga security guard na dumating, ngunit hindi na sila pinansin ni Ara. Ang buong atensyon niya ay na kay Miguel. Lumuhod siya sa tabi nito, ang kanyang mga kamay na nanginginig
ay agad na hinanap ang sugat. Isang malalim na saksak sa tagiliran. Mas maraming dugo ang lumalabas kaysa sa inaasahan niya. Pressure, I need. It goes. Stat! Sigaw niya, ang boses ng isang nurse na sanay sa emergency ay bumalik sa kanya. Agad siyang inabutan ng isang resident doctor ng makapal na gauze. Mariin niya itong idiniin sa sugat. Nararamdaman ang mainit na dugo na bumabasa sa kanyang mga kamay. Kumuha kayo ng stretcher. Ihanda ang OR. Call Dr. Sandoval. Now! Sunod-sunod niyang utos. Sa sandaling iyon, hindi siya ang asawa sa kontrata, hindi ang babaeng nasaktan. Siya si Nurse Sanchez at gagawin niya ang lahat para iligtas ang buhay ng pasyenteng ito. Nakatitig sa kanya si Miguel. Ang muka ay namumutla, ngunit ang mga mata ay malinaw. Ara, bulong nito, ang boses ay mahina. Huwag kang magsalita, sabi niya, pinipigilan ang panginginig ng kanyang boses. You're losing blood, magiging okay ka lang. Ara, ulit nito, at isang kamay nito ang nanghihinang umabot sa kanyang pisngi. Ang pagdampi ng mga daliri nito ay tila isang kuryenteng gumising sa bawat nerbiyos sa kanyang katawan. Okay ka lang ba? Hindi kanya nasaktan? Hindi makapaniwala si Ara sa narinig. Ito na nakahandusay at duguan ay mas nag-aalala pa para sa kanya. Ang luhang kanina pa niya pinipigilan ay nagsimula ng pumatak, tumutulo sa uniforme niya, humahalo sa dugo ni Miguel. Dinala si Miguel sa operating room. Ang bawat minuto ng paghihintay sa labas ay tila isang walang katapusang pagpapahirap. Bawat anino na dumadaan, bawat tunog ng pinto na bumubukas ay nagpapakaba sa kanya. Ilang oras ang lumipas bago lumabas si Dr. Sandoval, ang head surgeon. Tinanggal nito ang kanyang surgical mask. Ang mukha ay pagod ngunit may bahid ng ginhawa. He's stable, sabi nito. Malalim ang sugat pero maswerte tayo at walang tinamaang major organ. He lost a lot of blood but he will recover. Naramdaman ni Ara ang pagkawala ng lahat ng lakas sa kanyang katawan. Napasandal siya sa pader, ang mga tuhod ay tila babigay anumang oras. Ligtas siya. Sa recovery room, binantayan niya si Miguel. Walang tulog, walang kain. Nakaupo lang siya sa isang silya sa tabi ng kama nito, pinagmamasdan ang marahan na pagtaas at pagbaba ng dibdib nito, pinapakinggan ang steady na beep ng heart monitor. Sa pagitan ng mga gamot at ng pagod, hindi mapakali ang pagtulog nito at sa bawat pagkakataong iyon, iisang pangalan ang binubulong nito. Ara, Ara, sorry. Bawat pagbigkas nito sa kanyang pangalan ay isang hiwa sa kanyang puso. Naririnig niya ang pagsisisi, naririnig niya ang isang damdamin na hindi nito kayang sabihin kapag gising. Sa kalagitnaan ng gabi, isang hindi inaasahang bisita ang dumating na tila isang masamang panaginip na nagbalik. Nasaan siya? Nasaan si Mix ko? Pumasok si Bianca sa kwarto na parang isang bagyo, ang kanyang mukha ay puno ng nag-aalalang drama. Natigilan ito nang makita si Ara na nakaupo sa tabi ng kama. Anong ginagawa mo dito? Mataray na tanong ni Bianca. This is a family-only room. Sa ibang araw, marahil ay mananahimik na lang si Ara at aalis. Ngunit hindi ngayon. Pagkatapos ng lahat ng nangyari, pagkatapos makita si Miguel na halos mamatay para sa kanya, isang bagong tapang ang umusbong sa loob niya. Dahan-dahan siyang tumayo. Ako ang asawa, sabi niya. Ang boses ay kalmado ngunit may bigat. Ako ang pamilya. Ikaw, ano ang ginagawa mo dito? Nagulat si Bianca sa kanyang tapang. How dare you?
Ako ang mahal niya, babalikan niya rin ako. Itong kasal ninyo ay isang malaking pagkakamali. Siguro nga, mahinahong sagot ni Ara. Siguro nga isang pagkakamali ang simula. Pero ang nangyari kanina, hindi yon pagkakamali. Iniligtas niya ako, Bianca. Inialay niya ang sarili niya. Anong ginawa mo? Nasaan ka noong kailangan ka niya? Walang maisagot si Bianca. Ang kanyang madramang pag-aalala ay napalitan ng galit. Umalis ka na, sabi ni Ara. Hindi ito isang pakiusap. Ito ay isang utos. He needs to rest at hindi ka makakatulong. Nagtagisan sila ng tingin, ngunit sa huli, si Bianca ang unang sumuko. Padabog itong tumalikod at lumabas ng kwarto, dala ang kanyang pagkatalo. Nang bumalik ang katahimikan, napatingin si Ara kay Miguel. Oo, marahil ay may nararamdaman na ito para sa kanya. Ang mga kilos nito, ang mga bulong nito ay patunay. Ngunit sapat na ba iyon? Habang pinagmamasdan niya ang natutulog na mukha nito, isang malungkot na katotohanan ang tumama sa kanya. Ang kanilang relasyon ay isinilang mula sa isang kasinungalingan. Lumaki sa sakit at pagdududa. At ngayon, yumayabong lang ito dahil sa isang trahedya. Ito ba ang uri ng pag-ibig na gusto niya? Isang pag-ibig na kailangang dumaan sa bingit ng kamatayan para lang umamin? Hindi. Mahal niya si Miguel, oo, ngunit sa unang pagkakataon, mas minahal niya ang kanyang sarili. Karapat-dapat siya sa isang pag-ibig na hindi kailangan ng kontrata. Karapat-dapat siya sa pag-ibig na ipinaparamdam, hindi lang sa oras ng panganib, kundi sa katahimikan ng bawat araw. Ito ang sandali ng kanyang all is lost. Ang sandali kung kailan natagpuan niya ang pag-ibig na hinahanap niya para lang mapagtanto na hindi ito ang paraan para makuha ito. Kinaumagahan, nagising si Miguel. Ang una niyang nakita ay ang mukha ni Ara na binabantayan siya. May ngiting namuo sa kanyang mga labi. Nandito ka pa, bulong niya. Ngumiti si Ara, isang matamis, ngunit malungkot na ngiti. Kailangan kong siguraduhin na okay ka. Ara ay, magpagaling ka, Miguel. Putol niya rito. Hinawakan niya ang kamay nito, isang huling haplos. Pero kapag magaling ka na, aalis na ako. Ang ngiti sa mukha ni Miguel ay naglaho, napalitan ng pagkalito at takot. Ano? Bakit? Akala ko, salamat sa pagligtas mo sa akin. Sabi ni Ara, ang mga luha ay muling namumuo. Utang ko sa iyo ang buhay ko, pero hindi ko pwedeng ipagpatuloy ito. Hindi sa ganitong paraan. Hinigpitan ni Miguel ang hawak sa kanyang kamay. Ang mga mata ay nagmamakaawa. Please, don't leave me. Ang mga salita ni Ara, aalis na ako, ay tumama kay Miguel ng mas malakas pa kaysa sa saksak na tinamo niya. Ang sakit sa kanyang tagiliran ay walang-wala kumpara sa sakit na gumuhit sa kanyang puso. Takot. Ito ang unang pagkakataon na naramdaman niya ang purong, hindi adulteradong takot. Ang takot na mawala ito, mawala ng tuluyan. Bakit? Tanong niya ulit. Ang kanyang boses ay naging isang desperadong bulong. Ang lahat ng lakas niya ay tila hinihigop ng monitor sa tabi niya. Dahil ba sa mga sinabi ko, Ara, I'm sorry, hindi ko sinasadya ang mga yon. Nagsisisi ako. Umiling si Ara. Marahang binabawi ang kanyang kamay mula sa pagkakahawak nito. Hindi lang yon, Miguel. Lahat. Ang kontrata, ang mga kasinungalingan, si Bianca, ang sakit, hindi ko na kaya. Kaya nating ayusin to. Giit niya, sinusubukang bumangon, ngunit isang matalim na kirot mula sa kanyang sugat ang pumigil sa kanya.
Napanggiwi siya sa sakit. "Huwag kang gumalaw," sabi ni Ara. Ang boses ay nag-aalala at agad na inayos ang kanyang unan. Kahit sa sandaling ito, ang pagiging nurse nito, ang natural na pag-aalaga nito, ay nangingibabaw pa rin at mas lalo lang yung nagpadurog sa kanyang puso. Paano natin aayusin ang isang bagay na hindi naman talaga totoo? Malungkot na tanong ni Ara. Tinitigan siya ni Miguel. Ang kanyang mga mata ay puno ng lahat ng emosyon na matagal niyang ikinulong. Pagsisisi, takot, at isang bagay na mas malalim, isang bagay na hindi pa niya pinangalanan hanggang ngayon. Totoo, sabi niya, ang boses ay basag. Ara, ang nararamdaman ko, totoo. Natigilan si Ara. Natakot ako. Pagpapatuloy ni Miguel, ang mga salita ay nagsimulang dumaloy na parang isang sirang dam. Matagal na akong takot. Takot na magmahal ulit. Takot na masaktan. Huminga siya ng malalim. Inihahanda ang sarili na hukayin ang isang nakaraan na matagal na niyang ibinaon. Si Bianca, hindi lang siya ex-girlfriend. She was more than that. Akala ko siya na. I was about to propose. Ang pag-amin ay nag-iwan ng mapait na lasa sa kanyang bibig. Pero nalaman ko na niloloko niya ako with my best friend. Nakita ko sila, Ara, sa sarili kong mga mata. Ang imahe ay bumalik sa kanya kasing linaw ng araw na iyon. Ang sakit, ang pagkakanulo, ang kahihiyan. Mula noon, nagtayo ako ng pader. Sabi ko sa sarili ko, hindi na mauulit. I will always be in control. Walang makakalapit. Walang makakapanakit. Ang pag-ibig para sa akin ay isang kahinaan. Isang butil ng luha ang pumatak mula sa gilid ng kanyang mata. Isang bagay na hindi pa nangyayari sa loob ng maraming taon. Hindi niya ito pinunasan. Hinayaan niya si Ara na makita ito, makikita ang kahinaan na matagal niyang itinago. At dumating ka, sabi niya, ang ningi. Ang kanyang tingin ay hindi humihiwalay kay Ara. Pumasok ka sa buhay ko dahil sa isang magulong plano, isang kontrata. Sa simula, galit ako. Galit ako sa sitwasyon, sa'yo, sa sarili ko. Pero habang tumatagal, nakita ko kung paano mo alagaan ang mga pasyente. Nakita ko ang kabaitan mo kahit sa mga taong hindi mabait sa'yo. Nakita ko ang tapang mo noong dumating si Bianca. Nakita ko ang lakas mo noong sinigawan kita. Bawat araw, unti-unti mong ginigiba ang pader na itinayo ko kahit hindi mo alam. Pero natakot ako, bulong niya. Kaya sinaktan kita. Sinabi ko ang mga bagay na yon dahil iyon ang alam kong paraan para itulak ka palayo, para protektahan ang sarili ko. It was a mistake, ang pinakamalaking pagkakamali ng buhay ko. Kahapon, pagpapatuloy niya ang kanyang boses ay nanginginig na. Noong nakita ko ang patalim sa leeg mo, wala na akong pakialam sa pader. Wala na akong pakialam sa pride ko. Ang tanging alam ko lang, hindi ko kayang mawala ka. Dahil sa maikling panahon na nandito ka, Ara, binigyan mo ulit ng buhay ang bahay-bay ko. Binigyan mo ulit ng buhay ang puso ko. Mahal kita, Ara, sabi niya. Ang mga salita ay sa wakas ay malaya na. I'm in love with you, hindi dahil sa utang na loob, hindi dahil sa trahedya. Mahal kita dahil ikaw yan. At kung aalis ka, hindi ko alam kung paano. Hindi na niya natapos ang sasabihin. Ang emosyon ay bumara sa kanyang lalamunan. Nakatayo lang si Ara, ang mga luha ay malayang umaagos sa kanyang mga pisngi. Ang bawat salita ni Miguel ay tumagos sa kanyang puso. Tinutunaw ang natitirang sakit at pagdududa. Ito ang mga salitang matagal na niyang pinangarap na marinig. Sinabi sa paraang hindi niya kailanman inasahan.
puno ng kahinaan, katotohanan at pag-amin. Kinuha ni Miguel ang isang bagay mula sa maliit na drawer ng bedside table. Ang kanyang kamay ay nanginginig. Inilahad niya ito kay Ara, isang maliit na kahon. Binuksan niya ito. Sa loob isang simple ngunit eleganteng singsing na may isang maliit na diamante. Binili ko yan noong 1 linggo pa, sabi ni Miguel. Pagkatapos ng araw na nakita kitang kasama yung matandang pasyente, hindi ko alam kung bakit. Siguro, deep inside, alam ko na. Alam ko nang gusto kong maging totoo ang lahat ng ito. Ara, please, bigyan mo ako ng isang pagkakataon, isang totoong pagkakataon. Let's start over. Walang kontrata, walang kasinungalingan. Ako lang at ikaw. Ang puso ni Ara ay puno, puno ng pag-ibig, ng sakit, ng pag-asa. Bago pa man siya makasagot, isang malakas na katok sa pinto ang pumutol sa kanilang sandali. Bumukas ito at pumasok si Tita Elena. Ang mukha nito ay seryoso, may halong lungkot at determinasyon. Miguel, Ara, mabutit gising ka na, iho. Sabi nito, ang boses ay mabigat. May kailangan kayong malaman. Tumingin ito sa kanilang dalawa, ang mga mata ay puno ng pagsisisi. Ang buong katotohanan. Ang hangin sa loob ng kwarto ay biglang bumigat. Ang matamis na sandali ng pag-amin ni Miguel ay naputol, napalitan ng isang nakakabahalang tensyon na dala ng pagdating ni Tita Elena. Nakatayo si Ara sa tabi ng kama, ang maliit na kahon na may singsing ay nakabukas pa rin sa kanyang palad. Ang kinang nito ay tila isang tanong na hindi pa nasasagot. Tita, anong ibig mong sabihin? Tanong ni Miguel, sinusubukang umupo ng tuwid, ang kanyang boses ay may bahid ng inis. Kung tungkol ito sa pag-set up mo sa amin, alam na namin. Tapos na yon. Umiling si Tita Elena, ang kanyang mga mata ay lumipat mula kay Miguel patungo kay Ara, na may halong pagsisisi. Hindi lang yon ang buong kwento, mga anak. Huminga siya ng malalim tila nag-iipon ng lakas. Oo, ako ang nagplano ng lahat. Ako ang nag-utos na lagyan na pampatulog ang mga inumin ninyo noong gabing yon sa bar. Naramdaman ni Ara ang panlalamig ng kanyang buong katawan. Isang bagay ang isipin na dahil sa kalasingan, ngunit ibang-iba kapag malaman mong may sinadyang manipulasyon. Tumingin siya kay Miguel at nakita ang galit na muling sumilay sa mga mata nito. Pero hindi ko ito ginawang mag-isa. Pagpapatuloy ni Tita Elena, ang mga salitang ito ang nagpatigil sa kanilang lahat. I had help, sabi niya. Ang kanyang boses ay halos isang pabulong. May kasabwat ako, isang taong nakakakilala sa iyo, Ara. Isang taong alam kung gaano mo kamahal ang pamangkin ko. Isang nakakabinging kaba ang dumaloy sa puso ni Ara. Ano po ang ibig niyong sabihin? Kinuha ni Tita Elena ang kanyang cellphone, may pinindot at iniabot ito kay Ara. Isang video call ang nasa screen. Nagring ito ng isang beses. At pagkatapos ay bumungad ang isang pamilyar na mukha. Isang mukhang nagbibigay sa kanya ng kapanatagan at pagmamahal sa buong buhay niya. Ang kanyang ina. Mama? Ang pangalan ay namutawi sa labi ni Ara na puno ng pagkalito. Anak. Sabi ng kanyang ina sa kabilang linya, ang mga mata nito ay namumugto na sa pag-iyak. Patawarin mo ako, anak ko. Naramdaman ni Ara na tila gumuho ang sahig na kanyang kinatatayuan. Ang kanyang ina, ang kanyang nanay na laging nagsasabi sa kanya na maging tapat at mabuti, hindi ko maintindihan, sabi ni Ara. Ang kanyang boses ay nanginginig, ang cellphone ay tila 1 tonelada ang bigat sa kanyang kamay.
Matagal ko nang nakikita kung paano mo tingnan si Miguel mula sa malayo. Paliwanag ng kanyang ina, ang bawat salita ay basag sa pag-iyak. Nakikita ko ang pag-ibig mo, anak. At nakikita ko rin siya, isang mabuting tao na naging bilanggo ng kanyang masakit na nakaraan. Nang kausapin ako ni Mrs. De la Cruz, nang sabihin niya sa akin ang kanyang plano. Sa una, tumanggi ako. Pero, gusto kitang makitang masaya, Ara. Gusto kong bigyan ka ng pagkakataon na mapalapit sa kanya. Kaya pumayag kayo? Tanong ni Ara. Ang boses ay puno ng hindi makapaniwalang sakit. Pumayag kayo na lokohin ako? Na ilagay ako sa ganitong sitwasyon? Akala ko iyon ang tama. Umiiyak na sagot ng kanyang ina. Akala ko kapag nagkasama na kayo, makikita ni Miguel kung gaano kakabuting tao. At mamahalin ka niya. Patawarin mo ako, anak. Maling-mali ang paraan ko. Binitawan ni Ara ang cellphone. Sinalo ito ni Tita Elena bago pa man bumagsak. Ang mundo niya ay umikot. Ang dalawang babaeng pinakamahalaga sa buhay niya, ang dalawang babaeng pinagkakatiwalaan niya ng buo, ang kanyang tiyahin na nag-alaga sa kanya sa ospital at ang sarili niyang ina, ay nagsabwatan para manipulahin ang kanyang kapalaran. Ang pag-amin ni Miguel kanina, ang singsing sa kanyang kamay, lahat ba ito ay produkto lamang ng isang grandiosong plano? Kung hindi sila itinulak sa sitwasyong ito, mamahalin ba siya ni Miguel? O mananatili lang siyang isang anino sa hallway ng ospital, si Nurse Sanchez na lihim na nagmamahal kay Dr. De la Cruz? Ang mga tanong ay bumayo sa kanyang isipan, nagdudulot ng isang matinding sakit ng ulo. Arab, sabi ni Miguel, inaabot ang kanyang kamay, ngunit umiling siya, lumayo ng isang hakbang. Huwag, huwag muna ngayon, Miguel. Naramdaman niya ang pag-atake ng pagduduwal. Ang lahat ng emosyon, ang takot, ang pag-ibig, ang sakit, at ngayon, ang pagkakanulo ay tila umaakyat sa kanyang lalamunan. Napahawak siya sa kanyang bibig at tiyan. Nahihilo ako, sabi niya. Ang paningin ay nagsimulang manlabo. Biglang napansin ni Miguel ang pamumutla ni Ara. Ara, anong nangyayari? Are you okay? Hinawakan ni Ara ang kanyang tiyan. Isang biglaang realisasyon ang tumama sa kanya na parang kidlat. Ang pagkahilo niya nitong mga nakaraang araw na isinantabilang niya dahil sa stress, ang pagbabago sa kanyang katawan, ang kanyang buwanang dalaw. Huli na. Huli na ng mahigit 2 linggo. Isang nakakabinging katahimikan ang bumalot sa kanyang isipan habang ang lahat ng piraso ay nagkabit-kabit. Ang gabing iyon, ang pekeng kasal, ang lahat ng nangyari. Tumingin siya kay Miguel pagkatapos ay kay Tita Elena. Ang kanyang mga mata ay nanlalaki sa isang emosyon na mas malakas pa kaysa sa galit o sakit. Isang emosyon ng purong pagkabigla at isang bagong uri ng takot. Lumipas ang 2 oras na tila isang panaginip. Pagkatapos ng biglaang paghahilo ni Ara, agad na kumilos si Miguel kahit pa may sarili itong iniindang sakit. Tumawag siya ng isang OB-GYN na pinagkakatiwalaan niya para sa isang pribadong konsultasyon. Iniwan ni Tita Elena ang mag-asawa, dala ang bigat ng kanyang pagsisisi, habang si Ara naman ay dumaan sa isang serye ng mga pagsusuri. Ngayon, nakaupo silang dalawa sa pribadong silid ni Miguel. Hindi na bilang pasyente at nurse, kundi bilang 2 taong nasa bingit ng isang katotohanang babago sa lahat. Tahimik sila. Ang tanging maririnig ay ang tibok ng kani-kanilang puso. Hawak ni Ara sa kanyang nanginginig na kamay ang isang sobre.
Sa loob nito ang resulta, ang sagot sa lahat. Tumingin siya kay Miguel. Ang mukha nito ay puno ng halo-halong emosyon, pag-aalala, takot, ngunit higit sa lahat isang hindi natitinag na suporta. Anuman ang resulta, sabi ni Miguel, ang kanyang boses ay marahan ngunit matatag. Haharapin natin to, magkasama. Ang mga salitang iyon ang nagbigay kay Ara ng lakas. Huminga siya ng malalim at dahan-dahang binuksan ang sobre. Inilabas niya ang isang pirasong papel. Ang mga mata niya ay mabilis na hinanap ang isang salita at nakita niya ito. Positive. Isang salita. Ngunit may bigat ito ng isang buong universo. Buntis siya. Magkakaroon sila ng anak ni Miguel. Isang buhay na nabuo mula sa isang gabing hindi nila matandaan, mula sa isang kasal na peke, mula sa isang planong hindi kanila. Walang salitang lumabas sa kanyang bibig. Dahan-dahan niyang inabot ang papel kay Miguel. Kinuha ito ni Miguel, binasa, at pagkatapos ay muling binasa. Natigilan siya. Ang kanyang mga mata ay nanatiling nakapako sa salitang positive. Ang buong mundo niya ay tila huminto sa pag-ikot. Isang anak, magiging ama na siya. Dahan-dahan, ibinaba niya ang papel. Tumingin siya kay Ara. Ang kanyang mga mata ay nagsimulang mamasa. Hindi ito luha ng kalungkutan o takot. Ito ay luha ng isang emosyon na napakalaki, isang emosyon na hindi niya akalaing mararamdaman niya kailanman. Purong kagalakan. Totoo? Bulong niya, ang boses ay basag. Tumangulang si Ara. Ang kanyang sariling mga luha ay nagsimula ng dumaloy. Magiging tatay ka na. Sa isang iglap, nawala ang lahat ng sakit, ang lahat ng kasinungalingan, ang lahat ng pagdududa. Ang katotohanan ito, ang maliit na buhay na ito na nasa sinapupunan ni Ara, ay mas malakas kaysa sa anumang pagkakamali ng nakaraan. Ito ang kanilang katotohanan ngayon. Tumayo si Miguel, ininda ang bahagyang kirot sa kanyang tagiliran at lumuhod sa harap ni Ara na nakaupo pa rin. Kinuha niya ang parehong kamay nito at marahang hinalikan. Ito na ang simula, Ara, sabi niya. Ang kanyang mga mata ay puno ng isang bagong determinasyon. Ang totoong simula, hindi dahil sa plano ni na tita o ng nanay mo, hindi dahil sa isang kontrata, kundi dahil sa atin, dahil sa pamilya natin. Kinuha niya ang maliit na kahon na nasa mesa, kinuha ang singsing at muling tumingin kay Ara. Ara Sanchez, sabi niya, ang kanyang boses ay nanginginig ngunit puno ng sinseridad. Will you marry me? For real this time? Will you be my wife, my partner, and the mother of our child? Will you let me spend the rest of my life proving to you how much I love you? Sa gitna ng kanyang mga luha, isang matamis na ngiti ang sumilay sa mga labi ni Ara. Ang lahat ng bigat sa kanyang puso ay tila naglaho, napalitan ng isang mainit at nag-uumapaw na pag-ibig. Ito na yon. Ito ang kanyang pagpili, ang kanilang pagpili. Yes, bulong niya. Oo, Miguel, yes. Isinuot ni Miguel ang singsing sa kanyang daliri. Perpekto ang sukat. Tila doon ito laging nakalaan. Makalipas ang isang linggo, magkahawak kamay silang pumasok sa penthouse. Ang sugat ni Miguel ay naghihilom na. Ngunit ang mas mahalaga, ang mga sugat sa kanilang mga puso ay nagsisimula na ring maghilom. Sa sala, naghihintay sa kanila si Tita Elena at ang ina ni Ara. Parehong may bakas ng takot at pagsisisi sa kanilang mga mukha. Mga anak, simula ng ina ni Ara. Ngunit bago pa man sila makapagpaliwanag,
Lumapit si Ara at niyakap ang kanyang ina. Naiintindihan ko na po, ma. Mali po ang paraan, pero alam ko po na pagmamahal ang dahilan. Bumaling siya kay Tita Elena. At sa inyo po, tita, salamat po. Dahil kung hindi dahil sa inyo, marahil ay hanggang tingin na lang ako sa kanya. Tumingin si Miguel sa kanyang tiyahin. Tita, I'm sorry. Patawarin mo ako sa galit ko. Niyakap ni Tita Elena ang kanyang pamangkin. Ako dapat ang humingi ng tawad, pero masaya akong makita kang masaya, iho. Masayang masaya. Ang hapon na iyon ay napuno ng mga pagpapatawad at luha ng kagalakan. Ang kanilang pamilya na nagsimula sa isang komplikadong laro ng manipulasyon ay muling nabubuo sa pagkakataong ito sa pundasyon ng katotohanan at pagtanggap. Gabi na. Nakatayo sina Ara at Miguel sa balkonahe. Tanaw ang mga kumikinang na ilaw ng syudad. Ang hangin ay malamig, ngunit ang yakap ni Miguel mula sa likod ay nagbibigay ng init kay Ara. Ang isang kamay ni Miguel ay nakahawak sa kamay ni Ara na may singsing, habang ang isa naman ay marahang nakapatong sa kanyang tiyan. Natatakot ka ba? Tanong ni Ara. Oo, sagot ni Miguel. Takot na takot. Pero, for the first time in a long time, it's a good kind of fear. Isang takot na may kasamang excitement at pag-asa. Humarap si Ara sa kanya at hinaplos ang kanyang mukha. Magiging mabuti kang ama, Miguel. At ikaw, sabi ni Miguel, hinahalikan ang kanyang noo. Magiging pinakamagaling kang ina. Ikaw na ang pinakamagaling sa lahat para sa akin. Hindi na nila kailangan pang balikan ang nakaraan. Ang mahalaga ay ang ngayon at ang kinabukasan na kanilang bubuin. Ang kanilang pag-iibigan ay hindi nagsimula sa isang perpektong paraan. Ito ay isinilang mula sa isang pagkakamali, sinubok ng sakit at pagdududa at pinanday ng panganib. Ngunit sa huli, tulad ng isang diamante, ang lahat ng pressure at hirap na iyon ang naglabas ng tunay na kinang nito. Isang pag-ibig na hindi perpekto, ngunit totoo. At para sa kanila, iyon ang pinakamahalaga sa lahat. Magkaharap sila sa isang bagong simula, hindi na bilang dalawang tao sa isang kontrata, kundi bilang isang pamilya na handang harapin ang anumang pagsubok magkasama. At dito nagtatapos ang kwento ni na Miguel at Ara. Mula sa kaibuturan ng aking puso, maraming salamat sa inyo, aking mga minamahal na tagapakinig, sa pagsama sa akin sa bawat kabanata ng kanilang paglalakbay. Bawat isa sa inyo ay naging kasama ko sa pagbuo ng kwentong ito. Kasama ko kayong kinilig, nasaktan, umiyak, at umasa para sa kanila. Ang pagsulat sa buhay ni na Miguel at Ara ay isang roller coaster ng emosyon. Ito ay isang paalala na ang pag-ibig ay hindi laging nagsisimula sa isang perpektong paraan. Minsan, ito ay isang misteryosong halaman na tumutubo sa pinaka hindi inaasahang lugar, mula sa isang pagkakamali, mula sa isang kasinungalingan. Ngunit tulad ng anumang halaman, kailangan itong diligan ng pagpapatawad upang lumago, at kailangan nitong masinagan ng katotohanan upang mamulaklak. Ang kanilang kuwento ay nagturo sa atin na kahit ang mga pinakamalaking pagkakamali ay maaaring magbunga ng pinakamagandang katotohanan at na ang tunay na lakas ay makikita sa kakayahang magpatawad, hindi lang sa iba, kundi pati na rin sa ating mga sarili. At higit sa lahat, laging may pag-asa. Laging may naghihintay na bagong simula. Nais kong marinig ang inyong mga saloobin. Ano ang pinakapaborito ninyong eksena? Anong aral ang inyong napulot sa kwento ni na Miguel at Ara? Huwag po kayong mag-atubiling i-share ang inyong mga komento. Bawat isa ay mahalaga sa akin.
Hanggang sa ating susunod na pagkikita sa panibagong kwento na susubok at magpapatibay sa ating mga puso. Nagmamahal, Kwentong Puso, T.